Sa mundong walang pahinga, kumakalat na parang apoy ang viral na balita, na umaantig sa bawat sulok ng mundo ng mga nakakahawang kwento nito. Mula sa makapigil hiningang mga tagumpay sa siyensya hanggang sa pagkakawang gawa. Ngunit minsan hindi pangkaraniwang ang mga nangyayari sa buong mundo. At minsan, ito ay ang mga simpleng saya, sayaw, tawanan, sandali ng wagas na kaligayahan, na nagiging viral. Ang lahat ng mga kwentong ito ay nakakabighani sa atin, na nagpapaalala sa atin ng kagandahan at misteryo ng tao. Umpisahan na natin ito, Global Buzz Unveiled. At ang nangungunang kwentong viral ngayon. Mag-tour tayo sa bansa ng K-pop, ang South Korea. Jeonju, South Korea, isang babaeng taga-South Korea na sa wakas ay nakakuha ng kanyang lisensya sa pagmamaneho matapos gumastos ng libo-libong dolyar at hindi pumasa sa iba't ibang pagsubok ng humigit kumulang 760 beses ay naging viral makalipas ang mahigit isang dekada. Si Madam Cha Sasun, na ngayon ay nasa kanyang 80s, ay unang naging laman ng internasyonal na mga headline noong 2009 nang makapasa siya sa pagsusulit sa teorya sa pagmamaneho sa kanyang ika-750 na pagtatangka. At upang makamit ang kanyang layunin, kailangan niyang muling kumuha ng 10 beses sa praktikal na session. Si Madam Cha, na nagbebenta ng mga homegrown na gulay, ay gustong matutong magmaneho para mapanatili ang kanyang negosyo. Sinabi rin ng ina ng 4 na anak sa pahayagang Times na gusto niyang maipasiyal ang kanyang mga apo sa zoo. Ayon sa Yonhap News Agency, sinubukan ni Cha Sasun ang written exam sa unang pagkakataon noong ika-13 ng Abril taong 2005 ngunit nabigo siya. Sa unang 3 taon, kumuha ng theory test si Madam Cha 1 beses sa isang araw, 5 araw sa isang linggo. Sa kalaunan ay binawasan niya ang kanyang mga pagtatangka sa 2 beses sa isang linggo at nagpatuloy hanggang sa wakas ay nakapuntos siya ng 60 sa 100 puntos na kailangan upang magpatuloy sa pagsubok sa pagmamaneho. Ang susunod na bahagi ng pagsusulit, ang praktikal na seksyon, ay napatunayang mapanghamon din, at kinailangan itong muling kunin ni Madam Cha ng 10 beses bago siya pumasa. Ang kabuuang bilang ng mga pagtatangka ay iniulat na 760 na ang gastos ay umabot sa higit sa 5 milyong won, 5,100 Singapore dollars. Sa kabila ng napakaraming gastusin, si Madam Cha ay hindi kailanman nagtapon ng tuwalyang puti wika nga. Kailangan niyang magmaneho para sa kanyang negosyong nagbebenta ng gulay sa Jeonju, paliwanag niya. Nang sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang lisensya, lumabas kaming lahat na nagyaya at niyakap siya, binibigyan siya ng mga bulaklak, paggunita ng kanyang driving instructor. Parang isang malaking pasanin ang bumabagsak sa aming likuran. Wala kaming lakas ng loob na sabihin sa kanya na huminto dahil patuloy siyang nagpapakita, sabi ng guro sa driving school. Mababaliw ka sa pagtuturo sa kanya, ngunit hindi namin magawang magalit sa kanya. Idinagdag ni Mr. Lee Chang-soo, isa pang guro sa paaralan. She was always cheerful. She still had the little girl in her. Sinabi rin ni Madam Cha na siya ay naging paksa ng pangungutya sa kanyang paulit-ulit na pagkabigo. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa pagpupursige at ginantimpalaan ng kanyang tagumpay na makapasa sa pagsusulit. Noong panahong iyon, sumikat si Madam Cha dahil sa kanyang patuloy na determinasyon at nakuha pa niya ang atensyon ng nangungunang tagagawa ng kotse na Hyundai, na nagbigay sa kanya ng isang bagong kotse na nagkakahalaga ng humigit kumulang 21,200 Singapore dollars. Nagbida pa siya sa isang sikat na komersyal para sa kumpanya ng automotive. Noong Nobyembre taong 2020, ipinagdiwang ng Guinness World Records ang tagumpay ng babaeng South Korean sa isang tweet na nagsasaad na naitala niya ang record para sa pinakaraming pagsubok sa teorya sa pagmamaneho na kinuha, iniulat ng Asian American news site na Nextsharp. Lesson, kung sa una ay hindi ka nagtagumpay, subukan, subukan at subukan muli. Mayroong ilang mga pagsubok sa mundo na maaaring magudyok sa atin sa punto ng pagsuko. Dahil dito, kudos sa babaeng ito sa hindi siya sumuko at patuloy na pagpupursige hanggang sa magtagumpay siya. Sana,
Ito ay magsilbing motibasyon para sa iba pa sa atin na patuloy na magsikap para magtagumpay sa mga bagay na gusto nating gawin, mabaygo man tayo ng minsan o 959 na beses. Please like, share and subscribe. Laging tandaan, ang umaayaw ay di nagwawagi, at ang nagwawagi ay di umaayaw.